Amazing people, welcome back to my YouTube channel, and today is our last full day dito sa Hong Kong, and of course we will be making the most out of it. Our first stop would be visiting Victoria Peak Tram. So it's one of the oldest attractions here in Hong Kong, and at the same time we will also visit Central. Maraming mga lugar na pwedeng puntahan doon, guys, and if my chance pa, I will also try to go to Causeway Bay and try to buy some last-minute pasalubong deals around the area. So, yun ang magiging itinerary natin. So, i-maximize natin tong last day na to. So, tara guys, samahan nyo kami. Okay guys, so bago kami sumakay ng MRT, magpapaload muna kami ng aming Octopus card. So, pwede kayo magpaload sa kahit anong convenience store sa 7-Eleven or pwede din naman sa station na mismo. Pero since may malapit na 7-Eleven dito na lang muna kami magpapaload. So guys, meron dito sa MTR station na Octopus ticket counter inquiries. So pwede kayo mag-check ng balance dito na tapo lang. Yan, tapos makikita nyo yung balance ko, negative 2.7. Tapos dito guys, yung mga add value machines nila, pwede kayo na mismo yung mag-add ng pera dun sa inyong Octopus card. So ang gagawin nyo lang ay lalagay nyo lang dito yung Octopus card, insert it here, tapos insert the banknote here, yung pera nyo lagay dito. Ay, wait lang, mali pala. Hindi kasi English eh. Ayan, ulitin natin guys. Tapos yan, lagay natin yung pera. Ayan, okay na. Na-add value na yun. So pag nag-balance check tayo, 47.30 na, nabawas na rin yung utang kong 2.70. So may card na, may laman na yung card natin. So tara na. So guys, nandito na kami sa train from Tsim Sha Tsui. 2 stations away lang yung Central. Bababa tayo sa Central Station mismo. So guys, nandito na kami sa Central Station, and from here, dito tayo sa Exit J. Lalabas. So, Exit J, yun yung papunta sa Victoria Peak Tram. So guys, dito sa Central Station, may nakita kaming tindahan ng siopaw and mga dim sum. Tong Bao Dim. Yan, so meron kasi dito $9 lang na siopaw. Ayun, so iba't ibang flavor. Merong pork and cabbage, roasted pork bun, $9 lang. So magta-try kami nito. Ayan, and curry beef. Guys, meron ding Starbucks dito sa Central Station. Bibili lang kami ng breath mints na binibili ko sa Manila kasi nakaka-soothe daw doon yun ang throat, and nakakatulong sa kanila dahil nga malamig yung panahon dito. So guys, ito yung breath mints na yun. Peppermints. Ayan. $25 lang dito. Sa atin nasa 300 pesos to eh. So mas mura dito sa Hong Kong. Guys, dito na tayo sa Exit J. Papunta sa Peak Tram. Ayan, nakalagay dito, the Peak Tram Central Terminus. So, akyat na tayo. So guys, pag exit nyo ng station, ayan, sa right side yung the Peak Tram or Peak Tram. So, dito tayo. Ayan, lalakad tayo. Ito yung makikita nyo guys, yung Chinese, yung garden. Saan maganda? Ayan. Tapos, tatahakin lang natin ito papunta dun sa Peak Tram. So guys, dito sa Central Station makikita nyo na yung mga tram. Ayan o. Mga train yan guys, mga tram. Ang ganda. Oh, first time ko nakita yan kasi hindi ko pa yung nakikita dati sa mga previous times na nagpunta ako dito. So makikita nyo, ayan, let's take a closer look. Ayan, so andar na siya.
Ito yung isa pa. Ang ganda. Tram. Okay guys, so matapos ang medyo pataas na lakaran, siguro mga 5 to 10 minutes, depende sa speed ninyo, makikita nyo na itong black na opal. Opal ba to? Or black na ba to? Hindi ko alam kung anong bato yan. Tapos yan yung entrance ng Victoria Peak Tram. So ito yung paligid niya guys, para may reference kayo. Tapos dito tayo sa likod galing. Diyan yung MRT station. So ito yung entrance. Makikita nyo the Peak Tram. Tapos meron din ditong Madame Tussauds. Tapos ito yung pinaka-entrance niya. And by the way guys, yung aming ticket ay binuko via Klook. So do not forget to use my promo code EMILKLOOK para may additional discounts kayo sa inyong mga activities na ibubook via Klook. And kung may kasama kayong senior, discounted din yung rate sa Klook for them. So book it via Klook. So guys, yung wax figure ni Jackie Chan yung makikita nyo dito. Tapos dito tayo sa ticket holders. Dito tayo sa ticket holders lane pipila. Sa entrance ng Peak Tram, makikita nyo yung mga lumang tram models dito sa right side. Tapos dito lang tayo guys. Since may ticket na tayo via Klook, hindi na tayo pipila, hindi na rin tayo magpa-purchase ng ticket dito sa tickets. Pero pwede rin dito, ang isa, ang presyo niya is 148 adult, balikan, and 74 yung children and senior. So guys, ito na, pag iscan nyo ng QR code from Klook, ito yung makikita nyo. Welcome sa Victoria Peak Tram. Ayan. First time ko rin dito guys, hindi ako nakapunta dito before. Yan, very jungle yung feeling. Ayan, so ito yung makikita nyo guys. And dire-diretso lang kayo papunta dun sa tram mismo. So pag angat natin dito sa Walkalator guys, makikita nyo na yung mga tram. And highly recommended nung mga napanood kong mga videos and vlogs na stay on the right side so that you can see the city view itself, and mas okay daw talaga sa right side. So guys, andito na tayo at naghihintay na tayo ng pag-alis ng tram. So pupwesto tayo sa right side. Ang dami nang nakapwesto, so sana may mapwestuhan pa tayo. So ayun. Sige pa, dun pa. Dapat nakaharap tayo. Right side. So pasok na tayo guys sa tram. So guys, habang hindi pa umaandar yung Peak Tram, I just wanna let you know na merong 4 stations itong Peak Tram, and dun tayo sa last station bababa, which is the Peak Tower. So para ma-maximize naman natin yung ating binaya dito, and round trip yung kinuha namin para ma-experience namin both ways. So guys, ito paandar na tayo sa Peak Tram, and pataas to guys. Yan, see-through din yung bubong. Let's go! So guys, sharing with you the ride, the Peak Tram ride. Here. Ayan. So syempre, nag-enjoy yung ating mga magulang, and sila yung reason kung bakit tayo nag-book ng Peak Tram para ma-experience nila. At syempre ako na rin. So napaka-scenic ng view guys. So dito lang tayo sa right side muna mag-picture or mag-video. Pero ang ganda. And pataas siya guys. So ang galing nito. Makikita mo ayan guys, oh. Ang laki ng mga machine na parang pangtulak dun sa tren para mag-paakyat siya. Guys, let's look at the view. Grabe. Ang ganda guys, oh. Yan ang view ng Hong Kong Central. Ang ganda. So tama nga guys, sa right side kayo kasi wala kayong makikitang view sa left kundi puro mga puno. And walang tao ng ganitong oras, so nakapwesto kami ng maganda. So guys, andito na kami sa Peak Tower Station. And from here, ma-explore natin yung Sky Terrace 428 tsaka yung mga iba pang lugar na makikita dito sa Peak Tower. So mabilis lang yung ride guys, siguro mga nasa 10-15 minutes lang.
Sobrang bilis lang. And if ever guys na interested din kayong i-book yung Madame Tussauds, nandito din yon sa Peak Tower. Ayan, so papakita ko lang na paglabas nyo, makikita nyo na yung Madame Tussauds Hong Kong. Ayan. Tapos paakyat tayo para makalabas tayo dun sa Sky Terrace 428. So yung Sky Terrace 428, part din yun ng Binuko Viaduct, so package na siya. So Sky Terrace 428 tsaka yung Peak Tram round trip tickets. So guys, dito pa lang busog ka na sa view. Tignan nyo yung view dito. Ano pa lang to yung pagbaba pa lang ng tram. Hindi pa to Sky Terrace. So what more kapag dun sa Sky Terrace. Ayan, ang ganda guys, no? Napakaganda ng view. So akyat tayo, isang floor, tapos sabi, sa pinakamataas daw na floor yung Sky Terrace 428. So that's where we're going. So ito yung itsura niya guys. Ito, this one. Okay. So guys, dito lalabas muna tayo para ma-explore natin itong Peak Tower. So here, ayan, napakalamig na naman. Ito yung tinatawag nilang Peak Galleria. Dito guys. Tapos ito yung sakayan ng bus pabalik ng Central. Just in case na one way lang yung Peak Tram na binook nyo. Ayan. So ito yung the Peak Tower. Tapos yung taas guys, ito papakita ko lang. Ito yung Sky Terrace 428. Pero sarado pa siya. Hindi namin sure kung anong oras magbubukas. I'll find out more information in a bit. So for now, let's just appreciate this view. And napakalamig dito guys. Grabe ang lamig. So tignan natin kung anong oras magbubukas tong Sky Terrace 428. Probably 9 or 10. So we'll see. Pero grabe, ang ganda dito guys. So guys, I went in dito sa dulong part ng Peak Tram. Dito sa may Pacific Coffee. And look at the view. Yan. So if ever di ka aakyat ng Sky Terrace or whatnot, you can also have your photos taken here. Ito lang yung tram guys, oh. Ayan, so ito yung view. Ang ganda, no? It's very Instagrammable and it's giving. So dito to sa bandang dulo guys. And napakahangin, grabe, nanginginig yung kamay ko. Ay, grabe. Ang lamig dito. So 10 AM pa guys yung opening nitong Sky Terrace 428 and magna 9 pa lang. 8:45 pa lang to be exact. So hahanap muna kami ng place na makakapag-stay kami or maybe we'll have some coffee para mainitan kami. So guys, dito muna kami magstay sa Pacific Coffee for while waiting dun sa opening ng Sky Terrace 428. And medyo may araw kasi dun, so makakapagpa-araw kami ng konti kasi malamig talaga guys. And coming from me na hindi masyadong ginawin, dito malamig talaga. So guys, nag-order lang kami ng coffee tsaka ng isang muffin here. Ang total na nabili namin dito sa Pacific Coffee is $172. So tatlong kape tapos isang muffin. Nag-order ako ng premium matcha latte. So sana masarap. Let's see. Guys, so video ng Peak Tram papadaan. There. So kitang-kita dito sa pwesto namin, dito sa Pacific Coffee. Pangat na ang Peak Tram. Ayun na. So guys, dumating na yung order natin na matcha. So titikman na natin siya. Matcha. Gusto ko hot kasi nga ang lamig talaga dito. Tapos yung upuan namin guys, kung mapapansin nyo sa tapat ng arawan. Very matcha siya guys, hindi siya matamis. Matcha yung lasa. So kung talaga lasang dahon, ganun. That's a perfect example. Description sa kanya. So siguro mga 6 out of 10 kasi gusto kong medyo milky ng konti sana. Pero okay din naman. Alright guys, so ngayon ay papakit na kami sa Sky Terrace 428 and mas bumaba pa yung temperature ngayon, 16 degrees na lang siya. So aakyat pa kami sa taas kaya mas malamig dun for sure. Mas malamig sa labas kaysa dito sa loob. Kaya sana
makapag-picture kami ng maayos. Pero sana matagalan din namin kasi gusto kong mapakita sa inyo guys yung view mula dun sa Sky Terrace 428. So you could get to compare kung worth it ba na mag-book na may kasamang Sky Terrace 428 or okay lang na dito na lang sa baba. Guys, ito yung paakyat sa Sky Terrace 428. Ayan, so akyat tayo dito sa escalator na to. So parang free floors pa yata hanggang dun sa Sky Terrace 428. So guys, pag nakita ninyong itong yellow na escalator, yung may yellow na ilaw, ito na yon. Yung dulo nito, ito na yung Sky Terrace 428. Ay, hindi pa yata. May isa pa pala. Escalator pa rin. So, akyat pa rin tayo. Meron pa rin. So, finally guys, we're here na sa floor ng Sky Terrace 428. And pag dating dito may pila na, i-scan nyo lang yung same voucher na nakuha nyo sa Klook para makapasok kayo. Alright guys, so na-scan na namin ang aming ticket and welcome sa Sky Terrace 428. So let's go. Right. So may araw naman pala dito guys. So let's see. Ito yung view from the Sky Terrace 428. So you would see Victoria Harbor and yung buong Central. And then sa kabila yung Chimchachoy, if I'm not mistaken. Tapos ikot ko lang. Ayan, ang view guys. So ikot-ikot lang tayo guys at hanap tayo ng magandang picture taking spot. So guys, may mga telescope dito, $5 kung gusto mong silipin. Ayan, $5 ang telescope. So dito naman sa kabilang view guys, more on islands. Ayan, islands na yung makikita nyo dito guys. Alright guys, so syempre hindi natin palalampasin ang moment na makapag-picture dito. Ang ganda guys. So worth it naman siya kasi wala talagang obstructions dito guys kapag nag-picture ka. Hindi kagaya dun sa baba. So okay talaga dito guys. So guys, we're trying naman to take pictures on this side, on the other side, dun sa buildings naman, city side. Ayan, so mas marami nagpipicture dito kasi parang mas gusto nila yung mga buildings na background. And so pwesto din kami dito maya maya. Daming tao dito sa side na to. Alright, so guys, nakapag-picture na kami dito and 16 degrees nga yung temperature. Pero dito sa taas, since merong araw, hindi naman siya nagbe-break even kahit papaano yung lamig tsaka yung init. So, ang ganda ng spot na to guys and sobrang Instagrammable. So, for me, if you're gonna ask me kung magbubook ba ako ng Sky Terrace 428, worth it ba? Worth it naman siya kung mahilig ka mag-picture ng magandang spot. Pero kung for the view lang, makikita mo rin naman yung same view sa baba. So, nasa sa inyo pa rin kung ano yung preference ninyo. So, pababa na kami and we're good na here. Sasakay na ulit kami ng peak tram pababa ng Central. So, guys, dito sa floor na to, merong mga claw machines. At ang gaganda ng mga prices ng claw machine dito, guys. Ayan. And ang isang token is... How much is one token? 5 Hong Kong dollars per token. Yan, kada bunot. So, try natin. So guys, meron tayong 20 Hong Kong dollars na itatry natin dito sa Panda. So sana makakuha tayo. Insert. Ayan na. Siyempre kunin na natin itong malapit. Ay, walang grip. Walang grip. Pangit. Isa pa. Wala talagang grip. So guys, dito naman tayo sa dock. Saan tumitingin? Okay. Hindi ko ito eh.
babato to. Binato? Matindi. Daya. Isa pa. Last token. Wala kinain. Ay, kinain. Wala na. Kinain yung dulot yung isa. Ang daya naman. So, kinain yung 5 guys. Last na to. Wala talaga. Dapat ganun lang talaga. Okay, so talo tayo guys. 25 yung total na nagastos ko doon, pero 4 na beses lang ako nakalaro. Yung isa na 5 kinain. Tapos walang operator doon, so wala kami mapagtanungan. So ngayon pababa na talaga kami at papunta na kami sa Peak Tram Ride pa pabalik. So guys, dito sa labas, sa Peak Galleria, meron din dyan viewing deck na free. So dito lang kayo sa elevator na to aakyat. Free naman yan. Just in case na ayaw nyo na mag Sky Terrace 428, pwede dyan na lang. Tapos sa tapat niya, ito na yung Peak Tram Ride pabalik, pababa. So dito na tayo guys. So guys, ito na yung view ng pababa ng tram. Ayan, nandito naman tayo ngayon sa pinakaharap na tram, na train. Ayan. Para kayong bubulusok, ganun yung feeling kasi pababa. Ayan. Pero ang ganda pa rin. Ito yung bubong niya. Tapos nandito sa left side. Pag pababa kayo, sa left side naman kayo pepwesto. Yan. Guys, may makakasalubong kaming isa pang train. Ayun. Ayan. So nagkaroon ng dalawang, may makakasalubong ka, nagkaroon ng dalawang riles pag may kasalubong. Tapos magko-collide lang ulit yung riles pag tapos ng magkasalubong. Ayan na. Guys, share ko lang. Ito yung pila guys. Oh. Kapag medyo late na kayo pumunta, puno na. So better talaga to go here early. Para hindi kayo kailangan pumila ng matagal dun sa tram. Ayan o. Dami nang nakapila guys. Kanina kami lang, walang pila. Okay guys, so we're done na sa Peak Tram. Ngayon naglalakad na kami pabalik ng Central Station para pumunta sa ating susunod na destination. Kung saan yon, abangan ninyo. Sandali lang guys. Napansin ko na karamihan sa mga nanonood ng AJTV Amazing Travels ay hindi pa nakasubscribe sa channel na ito. Malaking tulong para sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng videos na ito kung magsusubscribe kayo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subscribe na! Now back to the video. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa Central Station and from here, sasakay tayo sa Yellow Line or sa Tongchong Line dahil pupunta tayo sa Disneyland Resort Line. So pupunta tayo guys sa Disneyland, pero doon lang sa ARC. Magpa-picture lang kami doon kasi hindi naman sila mag-ride masyado and sayang yung ticket, ayaw din nila. So parang di masayang, yun na lang yung gagawin natin. Pupunta tayo doon sa ARC para hindi naman natin ma-miss yung opportunity na makapagpa-picture doon sa sikat na ARC ng Disneyland. So yun ang gagawin natin ngayon, and tuturo ko rin sa inyo guys from Central Station kung paano pupunta doon sa Disneyland para may idea kayo kung pupunta man kayo doon pag visit nyo ng Hong Kong soon. Okay, nandito na tayo ngayon guys sa Tongchong Line, and from here Hong Kong Station, bababa tayo sa Sunny Bay. So pakita ko lang guys, ayan, so Sunny Bay, doon tayo bababa guys. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 stations, 6 na stasyon. Okay guys, so nandito na tayo sa Sunny Bay Station and tatawid ka lang dito sa kabila para sumakay ng Mickey Mouse train papunta dito sa Disney Land Resort Line. So dito, ayan, so hintayin lang natin. Umandar na, so baka next train tayo guys. So hintayin lang natin yung next train, pero yan yung Disneyland Resort Line train. Isang stop lang din yan. Disneyland lang mismo. So ito na yung train guys, bumalik na. Sasakay na tayo dito sa Disney train. Hey Mickey! Let's go!
Okay, so dito tayo. So guys, pati mga handrails dito, Mickey Mouse. Ayan. So, ikot lang natin tong buong train. Ito si Minnie Mouse, guys. Okay guys, welcome to Disneyland Resort Station. So dito kayo bababa from Sunny Bay at sumakay kayo ng Disneyland Resort train. Ito yung dadatnan ninyo. At dito tayo paakyat dyan sa exit nitong train papunta doon sa Disneyland Arc. Ayan. So, ano ngayon guys, magta-12 noon pero marami pa ring tao. Usually kasi pag umaga talagang dagsa dito. So guys, exit na tayo dito sa Disneyland Resort line. So, 27.9 guys ang total na pamasahe from Central/Hong Kong Station to Disneyland Resort Station. And ito na guys, makikita nyo na ang arc na Hong Kong Disneyland Resort. So welcome to Disneyland everyone. Yan, so ang dami nagpipicture guys. So ito lang naman talaga yung pinunta natin. If you'll go straight there, dun yung makikita ang entrance ng Disneyland proper. Pero magpipicture lang kami dito guys kasi hindi naman mag-rides yung parents ko. So dito lang talaga tayo guys, magpipicture-picture. So yan guys, nagpicture-picture lang kami dito sa Hong Kong Disneyland Arc. Tapos pupunta kami dun sa fountain. Free pa rin naman pumunta dun. Okay guys, so ngayon ay naglalakad na kami sa Arawan papunta dun sa fountain. So dire-diretso lang tayo dito. And again guys, kung sakali man na magbubook kayo ng Disneyland, pwede nyo rin yun i-book via Klook. Pero hindi sila nag-a-accept ng kahit anong promo code. Pag mga Disneyland, Universal Studios, yan, hindi kayo makakapaggamit ng promo code ng Klook. So hindi talaga sila tumatanggap. Pero pwede nyo pa rin naman i-book. So guys, dito muna kami sa labas. At vlog ko lang tong Promenade Market guys. Kung sakaling hindi kayo papasok sa loob ng Disneyland, pwede rin kayong bumili dito ng souvenirs. So, without having to go or to pay for the entrance, may mga souvenirs dito. Ayan, ito, Inside Out. Tapos, may mga plush toys na Donald Duck, Chip and Dale. Ito, si Goofy ba to? Ang presyo nitong isa guys, ang Donald Duck is 149 HKD a month. Pero syempre, authentic and legit na Disney ito. Tapos ito yung mga sombrero. So marami guys. Marami din choices of course sa loob. Pero kung sakali nga na hindi naman kayo papasok, pwede rin dito. Ayan. So meron din sila guys nitong tote bag. Disneyland tote bag. Itong ganito guys na malaki. Yung malaki, hindi to tote bag shopping bag. Ito ay $22. Tapos meron din maliit lang. Itong maliit lang is $18. Hindi pala siya tote bag guys, parang shopping bag pala siya. Ayan na Disneyland. Maraming bumibili niyan sa loob guys kasi nga nakalagay Disneyland. Tapos meron din sila guys ditong mineral water, 30 HKD. Ganito kalaki. Mahal Ayan, so para lang may idea kayo guys, dito lang yan guys, Promenade Market. So dito muna guys kami magpapahinga, pahinga muna, kain muna, kakainin muna namin yung siopaw na nabili namin kanina dun sa MRT. Okay guys, so nandito na tayo sa fountain. At dito guys yung entrance, yan, pagpunta nyo dyan, dyan yung entrance ng Disneyland. So magpipicture-picture lang kami dito sa fountain dahil libre naman dito. So guys, nakapagpa-picture na kami dito. And yun lang talaga yung pinunta namin dito sa Disneyland. Hindi kami papasok sa loob. Pero kung first time nyo sa Hong Kong, wag na wag nung palalampasin ang Hong Kong Disneyland as part of your itinerary. And with that, i-end ko na muna ang vlog na ito. Maraming salamat sa lahat ng nanonood ng AJTV Amazing Travels. And if you haven't done so, please subscribe to this channel, like this video,
comment, hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ang susunod na vlog natin dito sa Hong Kong. Yun lang guys, bye!